Alexa POV. Mom, kamusta na po kayo? Sorry po kung ngayon na lang ulit ako nakadalaw sa inyo. Mahina akong usal pagkatapos kong ipatong ang dala kong isang bugkos ng bulaklak sa puntod nito. Samantalang si Luther naman ay kusa na rin tong nagsindi ng kandila. Pagkatapos noon, tahimik tong tumayo sa tabi ko habang hindi ko inaalis ang pagkakatitig sa puntod ni Mommy. Parang kailan lang kay bilis ng panahon. Halos 6 na taon ko na siyang hindi kasama, pero sariwa pa rin sa alaala ko noong magkasama kaming nilalabanan ang hirap ng buhay. Mom, nakita niyo po ba? Ikinasal na po ako. Ikinasal na po ako sa lalaking hindi ko akalain na kaya din pala akong mahalin. I am so happy, Mom. At least, hindi ko man kayo nakakasama na alam ko may isang tao na handa kong alagaan kailanman. Muli kong sambit. Hindi ko na napigilan pang pagpatak ng luha sa aking mga mata. Sobrang namimiss ko na siya, pero alam ko na kung nasan man siya ngayon, alam kong tahimik na din si Mommy. At alam kong nakikita din nito kung gaano ako kasaya ngayon sa piling ng lalaking iniibig ko. Kay Luther. Huwag po kayong mag-alala, kagaya na makailang ulit na pangako ko po sa inyo. Hindi ko po pababayaan si Priscilla. Mamahalin ko siya ng buong puso hanggang wakas. Narinig ko namang sambit ni Luther. Hindi ko naman mapigilan ng mapangiti. Sa loob ng mahigit 2 taon pagkatapos naming ikasal, hindi ko na mabilang kung ilang beses na kasama ko siyang dinadalaw ang puntod ni Mommy. At ganito palagi ang pangako niya, na alagaan daw ako nito hanggang wakas. Iba yung galak sa pusong nararamdaman ko sa tuwing naririnig kong katagang yon sa bibig niya. Pakiramdam ko, ako ng pinakamaswerteng babae sa balat ng lupa. Sa loob ng 2 taon na pagsasama naming dalawa ni Luther bilang mag-asawa, hindi to nabigo ni ipadama sa akin kung gaano ko kahalaga sa kanya. Pinanindigan nito ang pagiging asawa sa akin. Ibinigay niyan lahat sa akin lalong-lalo ng oras at pagmamahal. Nag-alay pa ako ng maiksing dasal bago namin nilisan ang puntod ni Mommy. Bago umuwi, dumaan na muna ako dito sa puntod ni Daddy. Nag-alay na din ako ng bulaklak at nagtirik ng kandila. Nagbigay na din ako ng maiksing dasal bago namin tinahak ni Luther ang way pabalik ng kotse. May iba ka pa bang gustong puntahan pagkatapos dito? Marami akong time para samahan ka. Nakangiting tanong ni Luther sa akin pagkasakay namin ng kotse. Kaagad naman akong umiling. Kahit saan kami pumupunta, may driver at bodyguards kaming palaging kasama. At sanay na ako doon. Kawawa naman si Lance kung hindi kaagad tayo uuwi. Baka mamaya hinahanap na tayo ng bata. Sagot ko din naman kaagad dito. Ang Lance na tinutukoy ko ay ang anak ni Lindsay na iniwan sa amin noon. Simula noong nag-hire ng lalaking sekretary si Luther, nagstay na lang ako ng bahay. Naging full-time mama ko ni Lance at hindi din ako nagsisisi dahil napaka-sweet niyang bata. Anak ng turing namin sa kanya ni Luther. Well, sa 2 taon na pagsasama naming dalawa ni Luther, sad to say, hindi pa rin ako nabubuntis. Pero hindi naman kami nagmamadali. Alam kasi namin na kung para sa amin, ibibigay sa amin yun ni Lord. Walang dapat niya ikabahala. Walang dapat niya ipagmadali as long as masaya kaming dalawa ni Luther na magkasama. Kontento na ako dun eh. May anak naman na kami. Yun ay si Lance nga na ipinagkatiwala sa amin ni Lindsay. Simula nung iniwan ni Lindsay sa amin ng bata, wala na din kami naging balita tungkol dito. Gusto ko nga sana siyang ipahanap kay Luther kaya lang wag na lang. Hindi na kailangan. Kusa nang lumayo si Lindsay at kailangan namin yung igalang. Napatawad ko na sila. Silang lahat ng mga taong naging sanhi ng mga masasakit na nangyari sa buhay ko. Masaya na ako ngayon at wala nang dahilan pa para magkimkim ng sama ng loob. Habang tinatahak namin ng way pauwi ng bahay, hindi ko mapigilan na mapatitig sa isang babaeng naglalakad sa gilid ng kalsada. Kunot noo ako napatitig dito, lalo na't para bang familiar sa akin. Hey Priscilla, bakit? Nagtatakang tanong ni Luther sa akin. Napapansin niya marahil na nagkakandahaba na ang leeg ko sa kakatanaw sa naturang babae. Parang kilala ko siya pero parang hindi rin naman. Imposible kasi na siya yun eh. Ha? Oo wala. Nakangiti kong sagot kay Luther. Naramdaman ko naman ang paghawak nito sa kamay ko at marahan niyang pinisilyon. Inutusan ko nga palang sekretary ko na i-book tayo ng ticket patungo sa Switzerland.
Parang gusto ko munang magbakasyon na muna tayo. Wika niya. Namimilog ang mga matang napatitig ako kay Luther. Talaga? As in sure na ba yan? Teka lang, dapat kasama si Lance at ang yaya niya ha? Nakangiti kong sagot. Of course, kasama talaga siya. Look Priscilla, simula nang dumating sa buhay natin si Lance, tinuring ko na siyang hindi iba sa atin. Anak natin siya, kaya kung saan man tayo magpunta, dapat nandun din siya. Nakangiting sagot niya sa akin. Wow, thank you Luther. Oo naman. Hindi man galing sa ating laman at dugo si Lance, anak natin siya. Nakangiting sagot ko sa kanya. Isang masuyong halik sa noo ko ang ibinigay niya sa akin bago niya ako kinabig palapit sa kanya. Naisandal ko naman ang aking ulo sa kanyang balikat. Luther Blanco POV. Hawak kaming dalawa ni Priscilla, Alexa na naglalakad papasok ng bahay. Kakarating lang namin galing sa pagbisita sa puntod ng mga magulang nito at ramdam ko sa kilos nito ang sigla. Masaya ko na nakikita ko sa mga mata nito na kontento na to sa pagsasama namin. Sa bagay, wala din naman akong ibang hangad kundi ang maging masaya siya sa piling ko. Si Priscilla ang lahat sa akin at kahit na walang kasiguraduhan kung mabubuntis ba ito, wala akong pakialam. Kasalanan ko din naman kung bakit hirap siyang magbuntis ngayon dahil yun sa pagiging padalos-dalos ko sa nakaraan namin. Minsan ko nang nabuntis si Priscilla nang hindi ko alam, yun yung pagkakataon na pinapahirapan ko siya. Nakunan siya at yun ang dahilan kung bakit tinapat na ako ng doktor. Na baka hindi na daw mabubuntis ang asawa ko at kung mabuntis man ito, maliit na tsansa lang. Well, hindi na ako umaasa pa. Wala namang mas mahalaga sa akin kung hindi siya lang. Isa pa, wala din akong karapatan na humiling ng anak dahil kasalanan kong lahat-lahat kung bakit hirap siyang mabuntis ngayon. Ma'am, sir, natigil kaming dalawa ni Priscilla sa paglalakad na bigla na lang kami sinalubong ni Manang Tasyo. Isa sa mga matagal na namin kasambahay at hindi pa nga namin maiwasan na magtaka dahil may karga itong isang sanggol. Manang, ano yan? Kaninong anak yan? Nagtatakang tanong ni Priscilla dito. Samantalang gulat din ako napatitig sa baby na nasa bisig ni Manang. Ma'am, may isang babaeng pumunta dito. Akala ng guard manghihingi lang ng tubig. Pero nung malingat siya, bigla na lang umalis ang babae. Tapos iniwan niyang batang to doon sa may gilid ng bakod. Malayo sa guardhouse kaya hindi napansin kaagad. Sagot naman kaagad ni Manang, napansin kong pagkagulat sa mukha ni Priscilla. Samantalang hindi ko naman mapigilan ang mapatingin sa sanggol. Halatang wala pang isang buwan ng bata dahil nakapikit pa to. Baby na baby pa at sinong tangang ina ang basta na lang mag-iiwan dito. Babae? Sinong babae? Namukhaan ba? Seryosong tanong naman ni Priscilla. Hinawi pa nitong lampi na nakatakip sa katawan ng kawawang sanggol at pinakatitigan yon. Pwede nating i-check sa CCTV. Sa ngayon kailangan sigurong madala sa doktor ang baby na yan, lalo na't mukhang wala pa siyang isang buwan. Baka anong mangyari sa kanya? Seryosong sagot ko naman. Hindi naman nakaimik si Priscilla pero nagtatanong ang mga matang tumititig ito sa akin. Tatawagan ko si Dr. Guevara at hayaan na muna natin si Manang at ang driver na magdala sa ospital sa baby na yan. Susunod na lang tayo pagkatapos nating ma-check ang kuha sa CCTV. Seryosong wika ko. Kaagad namang tumango si Priscilla kaya kaagad ko nang inutusan sila Manang at ang driver sa gagawin nila. Pagkaalis nila Manang, diretso kami ni Priscilla sa library. Mula sa personal computer ko, na-access ko mga footage ng mga CCTV. Kaya yung kaagad ang tinignan ko. Dahil bago pa lang naman nangyari, nakita din kaagad namin ng babaeng nag-iwan sa sanggol at ganun na lang ang gulat naming dalawa ni Priscilla nang pareho naming namukaan ng isang babae. Alvira? Narinig kong sambit ni Priscilla. Halata sa boses nitong pagkagulat. Si Alvira nga, walang duda. Kahit na sobrang layo ng itsura nito kumpara noon. Si Alvira nga, grabe siya nga, walang hiyang babae. Paano niya naatim na iwan ng bata ng ganun-ganun lang? Halatang frustration sa boses ni Priscilla habang sinasabi ang katagang yun. Anong plano mo? Anong gagawin natin sa bata? Seryosong tanong ko din naman sa kanya. Hindi ko alam, pero I think kailangan na muna nating i-report ang mga nangyari sa government institutions. Gustuin ko mang alagaan ng bata kaya lang wala akong tiwala kay Alvira. Alam kong ugali ng babaeng yun. Seryosong sagot ni Priscilla sa akin. Well, pabor din naman ako sa sinasabi niya. Maganda nga sigurong isuko na muna namin ang bata sa gobyerno. Mahirap na. Baka kasi may planong babaeng yun na maging dahilan pa ng sakit ng ulo namin sa hinaharap.
Mabilis na lumipas ang mga araw, naging maayos naman ang kalagayan ng bata. Kami na din ang gumastos sa pagkakahospital nito ng ilang araw, kulang kasi sa nutrisyon ng sanggol. Hindi na din naman bumalik si Alvira sa paglipas ng mga ilang buwan. Napagpasya na din naming dalawa ni Priscilla na ampunin na din ng bata. Legal nagpag-aampon yun dahil dumaan kami sa tamang proseso. Open ako sa pag-aampon, lalo na't hindi ko din talaga inasahan kung magkakaanak pa ba kami. Hanggang sa isang umaga, nagulat na lang ako dahil naalimpungatan akong wala na si Priscilla sa tabi ko. Kapag umaga kasi, mas nauuna ako magising dito pero ngayon, nagiging kakaiba yata. Mas nauna na itong gumigising sa akin na labis kong ipinagtaka. Priscilla, mahal ko, nasan ka? Tawag ko dito pero walang sumagot. Hanggang sa nagpasya akong tignan ito sa banyo't ganun na lang ang gulat ko. Nang maabutan ko to doon, sumusuka kaya naman mabilis ko tong dinaluhan. Priscilla, ano nangyari? Teka lang, masama bang pakiramdam mo? Bakit hindi mo ko ginising para maalalayan kita? Seryosong wika ko. Abot-abot ang kaba sa puso ko habang nakikita kung paano siya sumuka ng sumuka. Feeling ko ako ang mas nahihirapan sa sitwasyon niya ngayon eh. Luther, relax. Relax, wika ni Priscilla nang medyo kumalma na to. Hindi naman ako nakaimik. Paano ko makaka-relax kung makikita ko siyang sa ganitong sitwasyon? Relax? Priscilla naman, alam mo naman siguro na hindi ko na natuloy pang sasabihin ko na may bigla na lang siyang inabot sa akin. Nagtataka akong tinanggap yon at pinakatitigan at ganun na lang ang panlalaki ng mga mata ko habang nakatitig sa nasabing bagay. Luther, magiging ganap na daddy ka na. I am pregnant. Maluhaluhang bigkas ito sa akin. Hindi naman ako makapaniwala sa narinig. Pakiramdam ko biglang namanhid ang buo kong katawan habang nakatitig sa dalawang kulay pulang guhit ng piti. Ha? Buntis ka? Talagang buntis ka? Mahinang tanong ko. Hindi ko na nga napigilan pang pagpatak ng luha mula sa aking mga mata. Yes, yes, buntis ako. Sa wakas na buntis din ako, Luther. Umiiyak nitong sambit. Hindi ko na napigilan pang sarili ko. Mahigpit ko na siyang niyakap. God, sobrang saya ko. Hindi mo lang alam kung gaano ko kasaya sa magandang balita mong yan, Priscilla. Tanggap ko na sa sarili ko na kahit hindi na tayo magkaanak, ayos lang. May dalawa na tayong ampon eh. Pero ngayong buntis ka, doble-dobleng tuwang nararamdaman ng puso ko. Sobrang bait ni Lord sa atin, Priscilla. Lumuluha akong sambit. I love you, Luther. Salamat dahil kahit papano, mararanasan ko din ang magiging isang tunay na ina. Maraming salamat dahil kahit na medyo natagalan na mabuntis ako, nandyan ka palagi sa tabi ko. Hindi ka rin nagkulang na iparamdam sa akin kung gaano ko kahalaga. Salamat, maraming salamat. Umiyak din sambit ni Priscilla. Well, siguro mas kailangan ko pang maging isang mabuting tao simula ngayong araw. Bukas na bukas din, magpapadala ako ng donations sa mga charity institutions. Tanda ng pasasalamat ko sa paparating na bagong miyembro ng pamilya namin. Dito na po nagtatapos ang ating kwento. Maraming salamat po sa lahat ng sumuporta at sumubaybay. Muli magkita-kita po tayo sa susunod pa nating mga istorya.